So guys, nagluto nga pala ako ng ginataang malaya at malunggay. So guys, luto na siya. Alam nyo guys, kaya siya dilaw. Baka nagtataka kayo bakit dilaw ang aking ginataan na manok na may papaya. Ito yung papaya na kinuha ko sa bukid ng Marstring Wedges. Yun. Nilagyan ko kasi siya ng turmeric powder para hindi siya malangsa yung manok. So, ayan guys. Sarap. Pwede na natin. Ulam for today guys. Ayan, ginataang papaya with chicken and malunggay. Kunting kulo pa guys. Gusto ko siya magmamantika kunti. Para yummy. Takpan muna natin siya guys. Mamantikaan natin siya kunti. Hello guys, baka nagtataka kayo bakit hindi ko siya pinakita sa inyo kung paano ko ito ginawa. Alam ko naman guys, alam nyo rin itong lutuin dahil simpleng luto lang ito sa manok na may gata with papaya, diba guys? Karamihan sa probinsya ganito ang way ng pagluto, diba guys? Ang sa akin lang kasi, iwan ko kung naglalagay din kayo ng turmeric dito guys, kasi ako first time ko lang din naman lagyan siya ng turmeric. Pang paalis daw kasi ng amoy sa manok yung turmeric guys. Sa tingin ko pwede na siya guys. So, maluto-luto na din siya. Ilang hindi pa rin siya nagmamantika guys eh. Siguro hintayin ko pa kunti magmamantika guys. Ayoko naman kasing kukunti pa yung sabaw niya sa sobrang ano. Pero dahil ano, malasa na rin siya at malambot na yung papaya ko guys. Siguro konting kulo pa guys. Ayan, kasi wala pa siyang mantika. Hindi pa siya nagmamantika. Sabi kasi pag nagmamantika siya, yun, malalasahan mo talaga siya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang lasa. May lasa na siya guys. Pero konting mantika na lang siguro. Para ano, lutong-luto talaga siya. Ayan guys, okay na to. Nagmamantika na talaga siya guys. Kitang-kita nyo naman. Ayan, pwede na natin kainin. At kakain na tayo guys. Thank you for watching. Bye. God bless. Magkakamay na naman tayo. Kamayan. Sarap po. Nagmamantika yung aking sabaw na ginataan sa papaya. Kain tayo guys. Thank you so much Lord. Amen. Sarap. Sorry sa pagkakamay guys ha. Kasi dito ko talaga nakipil ang kain ko pag nagkakamay. Pag nagkukusara ka kasi parang hindi ka nabubusog. Yung bunso ko guys, hindi ko katagal kumain. Dahil nakitulog pa. Hindi kumain kasi gutom na. Alam niyo guys, nang bata pa ako, lumaki ako sa pagkain na laging may gata. Kasi nung maliit pa kami, yung papa ko kasi may nyugan. May nyugan kasi kami noon. Maraming nyug doon. Libre ang gata. Marami kaming stock na buko sa bahay na para anytime na nagluluto yung papa ko.
Laging gata, 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 gata. Mahilig kami sa gata. Laging ganito ang luto. Mapaisda man dyan. Pero mostly kasi laging isda ang ulam namin sa probinsya guys. Kasi nga, maraming isda doon, tabing dagat lang din kami. Kaya laging isda ang ginagataan. Nakakain lang kami ng manok. Pero dati naman lagi din kami nagmamanok. Kasi yung mama ko marami din siyang alagang manok. Kung gusto namin magmanok, kukuha lang kami doon sa ilalim ng bahay. Marami siyang manok doon. At saka native din guys. Yung alaga ng mama ko native. Hindi pa kasi uso dati ang manok na imported na yung inaalagaan ngayon. Yung kinakain ko ngayon dahil imported to manok. Native. Hindi pa uso dati ng gano'n. Hindi ko lang alam guys kung uso na ng dati o hindi kasi sa probinsya kasi wala naman nag-aalaga na doon naman dati. Puro native ang inaalagaan ng mga tao doon. Nakakain na hindi native. Yung nasa nagpunta na ako ng Maynila. Pero yung mga magulang ko talaga, mahilig talaga kumain isda. Pakain lang kami ng manok pag na-crave kami ng manok, tapos kung may occasion, ganun. Hindi kagaya ngayon na puro manok, puro karne. At hinilang isda dito. Lagi ko nakakain dito tilapia, ganun. Kaya bangus. Mas lang dagat, dalang lang. Kasi malayo dito sa dagat. Malayo kami sa dagat. Kaya sarap talaga mamuhay sa tabing dagat kasi ang buhay doon, nakakatipid ka. Sa lugar kasi namin, halos na mag-anak ng mga kapitbahay. Tapos, ang buhay niya doon pagingisda, nagbubukid. Tapos sa tuwing dumarating sila, galing sa laot, kalapit ka lang sa kanila, bibigyan ka na nila ng isda. Tsaka kung wala mang isda, gano'n, pupunta kami ng dagat. Pag nag-low tide siya, marami kang makupit. Mga shell, iba't ibang laman ng dagat. Namimiss ko talaga yung gano'n. Nakakauwi ng probinsya namin guys, kaya lang, siyempre, isipin mo pa rin yung gastos. Instead na gumastos ka ng plane or barko, ilaan mo na lang sa mga estudyante mo. Kasi anak kasi ako nag-aaral, hindi pa sila tapos nag-aaral. Kaya, instead gagastos ako pa uwi sa probinsya para makain ko yung lahat na so kung na-miss doon sa mga lamang dagat, hindi mo na. Siguro pagka nakapag-graduate na sila lahat. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching guys. Sana nakakain na rin kayo ng lunch nyo guys. Thank you so much and God bless. Ingat kayo lahat. Bye guys.